Hindi maganda yung naging pasok sa akin ng 2024. Nagkaroon ako ng health issue at yun yung minamanage ko so far. So, nawalan din ako ng time para gumawa ng content. But here I am, I'm back. And I realized na naka 1 year na pala ako sa BPI. And doon sa video ko na yon na ginawa, yung first review ko sa aking BPI rewards, ang sabi ko doon ay mediocre yung card, like sakto lang hindi siya nag-stand out sa akin. Pero may isang nag-stand out, yung isang comment ni Kuya. Ito, underwhelming card, question mark. Sorry, I don't think so, bro. Well, it's for you to find out. Maybe do another review after 1 year. Ayan. Sabi ko naman sa kanya, sagot ko, will do. You will be surprised with the overflowing promo this card could give you. 40 to 50% discount on dining promos and a lot more. So, shoutout sa'yo kasi tama po siya, After 1 year kong nagamit, actually hindi nga after 6 months kong nagamit yung card, nag-switch ka agad or nag-iba ka agad yung perspective ko about the card. And I think this is the best rewards card available in the market. Welcome back sa Ideal Mindset where we talk about life and money. Uunahin ko muna yung dalawang, sabihin natin least reason and then yung top 3 reason. Yun talaga yung nag-separate sa BPI compare sa ibang bank. So yung unang reason ay nag-update sila ng mobile application. Ako, laging part ng review ko lagi ang mobile app. Kasi dapat, common sense na yon 2024 na. If mag-o-offer kayo, yung mga bank mag-o-offer ng financial services, dapat nasa top priority lagi ng bank ang mobile application. For instance, mawala yung credit card ninyo, pwede nyong ma-block sa mobile application, di ba? Paano kung unstable yung app? Nagkataon na nawala yung card ninyo and then at the same time, hindi nyo rin ma-access yung mobile application nila. Tapos hindi nyo rin sila matawagan to hindi nyo na na-report. Last year, ng October ata, around October, September, nakalimutan ko na, pero nag-update sila ng mobile application. Yung unang mobile application kasi nila, sobrang old school. Hindi rin, to be honest, hindi rin ganun ka-stable. Pero nung in-update nila to sa bagong mobile application nila, good move. Ang dami nilang in-add na features, mas madali siyang tingnan, and mas madali siyang gamitin. Tapos they keep adding more features na siguro pwede nating pag-usapan sa mga susunod na video. Pangalawang reason kung bakit ko natatawag na sabi ko na maganda or the best itong credit card is nasubukan ko siya sa ibang bansa. May kasama ako sa Greece, naka-BPI din siya. We are wondering kung pwede bang gamitin siya right away, no? Kasi yun yung mahirap pag nasa ibang bansa kayo. Ang alam ko kasi, kailangan nung pang itawag kasi ganun yung security bank, right? Kailangan yung magbigay ng heads up sa kanila na, uy, pupunta ako sa ganitong bansa at gagamitin ko to. So, i-enable nila yung international transaction. Pagka ang worst case scenario kasi, pagka hindi yun naka-enable, baka pagdating nyo doon, ma-decline, so mapahiya pa kayo, diba? Ang maganda sa BPI, hindi nyo na kailangan gawin yon. So again, less hassle yon sa mga consumer. Ginamit ko din siya 3 beses actually nung pumunta naman ako sa Japan. 2 beses ako nag-grocery, tapos 1 beses ako binili akong bag para lalagyan ng laptop nung pauwi. Tapos nung inano ko yung conversion, chinek ko yung conversion sa 4,000 yen for example. Dapat nasa 1.6 or 1.7 yung exchange rate kasi mababa yung palitan ng yen. Tapos, yung na-bill lang sa akin, roughly 1,750. So, yung sa 4,000 yen na transaction ko, mga kulang-kulang 150 pesos. So, maliit lang. So, yun nga. So, hindi nyo siya mararamdaman. Unless magbibill kayo sa ibang bansa na worth $50,000, $1,000, $2,000. Siyempre, mararamdaman nyo rin yung 1.85% na yun. Pero sila yung pinaka-lowest. Ito yung top 3 main reason kung bakit ko nasasabi this is the best card. Unahin na natin yung sinabi ni Kuya na rewards and hindi siya nagkakamali. Ang magiging point of comparison ko dito ay yung aking Security Bank. Pag pumunta kayo sa website ng Rewards and Security Bank, yung literal na pwede nyo lang ma-redeem, siguro bilang lang sa 10 daliri. I'm not joking. And I was so disappointed. Nakakainis. Like, ang pwede ko lang mapakinabangan doon,
Pancake House ata, tsaka I don't know, SNR. Yun lang yung pwede ko mapakinabangan. The rest, fucking useless. Dahil currently, yung points ko sa Security Bank, nasa 40,000 points na. Guys, more than 500,000 na po yun i-convert po natin sa peso. Ibig sabihin, nakagastos na ako sa Security Bank ng over like 600,000, 700,000 pesos para makuha ko yung points na yun. And yet, wala akong mapakinabangan sa points na yun. Doon ako na-disappoint ng sobra. So, i-compare mo po yan sa BPI. Ang dami nyo pong pwedeng pakinabagan sa rewards, which is pag-uusapan natin mamaya-maya. Number 2, may app sila na tinatawag na Oh My Deals. Okay? So, sa mga hindi pa nakakapag-download, hanapin nyo po ito sa application or mobile application ninyo. Hanapin nyo po ito sa App Store, Oh My Deals. If you select your card, makikita nyo dun kung ano yung mga deals na meron. Let's say may 50% sa ganitong restaurant, 50% or 30% sa ganitong hotels, gadgets, stores. Naka-organize po lahat. Ito po yung nagsiseparate sa BPI sa ibang bank. Dito ako nagwo-wonder, bakit hindi siya ginagawa ng ibang bank? Bakit hindi ino-organize or hindi naiisip i-organize, hello, ibang bank, i-organize nila yung mga deals na para sa consumer, padadaliin nyo yung buhay namin. Na pagka pumunta kami dun sa app, makikita namin kung ano ba yung rewards na, ano ba yung mga promo na available na pwede naming i-utilize or take advantage of. Nag-try ako mag-search sa like Metrobank, nag-try ako mag-search sa BDO. Wala akong nakikita. Pero guys, kung may ibang bank kayo na alam na may ganitong mobile application din na available, comment nyo lang sa baba. Kasi ako nung naghanap-hanap ako, wala akong nakita. Pangalawa, ito yung pinaka number 1 reason why I selected itong BPI as my main card. Ito na po kasi yung main card ko ngayon. May app din sila, bukod dun sa Oh My Deals na app, may app sila na tinatawag na Vibe by BPI. Ano tong Vibe by BPI? Itong Vibe app na to, dito, pagka na-download nyo yung app, kailangan nyo pang i-integrate yung mobile application or yung account nyo dito sa mobile app na to. Ano pa itong ginagawa ng mobile or Vibe app? Naka-organize dito yung mga points na nag-accumulate or nakukuha na earn nyo every month. Tapos dito din nakalagay yung mga deals na pwede nyong ma-redeem. Naka-redeem na po kasi ako. Before ako makapag-redeem, nasa 140,000 nata yung points ko. Ngayon, nasa 36,000 points na lang. So, pagka-clinic nyo tong all rewards, makikita nyo dito yung lowest to highest rewards. Bonchon, I don't know, ba't ko binanggit yung Bonchon? Hindi ko gusto yun. The Coffee Bean, for example, True Value, Robinson, Krispy Kreme, lahat po hanggang sa pinakamahal. So, pagka-switch nyo dito sa highest to lowest, makikita nyo dito yung mga highest na pwede nyong redeem. Let's say you have 200,000 points. Pwede kayo makakuha ng 10,000 pesos worth na pwede nyong ma-redeem sa Asian Eye Institute, Nike Park, 5,000 pesos. Hindi lang yon, kaya nyo siyang i-redeem real time. Yun yung isa pang hindi available sa Security Bank. Nung nag-redeem ako sa Security Bank ng SNR, kailangan pang i-text sa akin yung code. Bukod sa napakahirap i-navigate tong website nila, kailangan pang i-text sa akin yung code. So maghihintay pa ako ng 7 business days para ipadala sa akin through text yung code na ni-redeem ko. Ito po, real time. So yan yung main reason kung bakit para sa akin itong BPI Rewards ang pinaka the best credit card, rewards card na pwede nyo makita or makuha sa market. Medyo mahirap lang mag-apply pagka first time kasi kayong magkakaroon ng credit card, pero sa may mga existing na credit card owners, mas madali i-reference nyo lang yung credit card na currently na meron kayo. Anyway, thank you for listening. If you have any questions, feel free to ask sa comment section. You have a great day. Bye-bye.